بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله تعالى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا رسول الله طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang pagpapatuloy, itutuloy natin ang ating klase pagdating sa mga sunnah ng salah. Binanggit dito ng musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala nung sinabi niya, وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِالسُّنَنِ جَمِيعِهَا وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا. Naam. Nung sinabi niya rito, nararapat na gawin niya ang mga sunnah, ang lahat ng mga sunnah, jami'iha, wahiya kathiratun jiddan, at ito ay napakarami, sobra, naam, napakarami. Ang iba, umabot sila sa bilang ng sunnah, nung binilang nila ang mga sunnah sa loob ng salah, sa loob at labas ng salah, aabot siya ng 100 na sunnah. Yung iba, umabot ng 300 na sunnah. Pagkos, ang iba pang mga fuqaha, adduha, binilang nila ito, at ito ay umabot ng 500 na sunnah. Naam, 500 na sunnah. Merong kitab, tamam, sa Tarim, sa mga yung ulama ng Tarim, ulama ng Hadramat umuman, kung saan binilang niya ang mga sunnah ng salat. Tinawag niya nun, Sunan as-Salah. Sunan as-Salah. Isa siyang buong kitab, pinapaliwanag niya doon ang lahat ng mga sunnah sa loob at labas ng salah. Bago ka magsala, hanggang matapos kang magsala. Hanggang papasok sa salah, hanggang matapos kang magsagawa ng salah. So ala kulli hal, napakarami niyan. Meron pang isang kwento, isang maikling kwento. Sabi na isa sa mga ulama ng Hadramaut, nung siya ay pumunta ng Azhar al-Sharif, tamam? At sabi, nasakto na yung mismong Azhar ay meron silang event, kaya wala doon yung mga estudyante, wala din doon yung mga masyayikh. Meron isang event sa isa sa mga bahay ng isa sa mga masyayikh. Isa sabi na isa siya sa mga mufti at that time, o siya yung mufti o grand mufti ng Azhar. Ngayon sabi, itong Hadrami na ito, pumunta siya ng Azhar. Kaso nga lang, wala siyang naabutan doon sa Jami al-Azhar. Wala siyang naabutan na tao doon. Tinanong niya yung mga tao mga siwa doon, nagtatrabaho doon, kung nasaan ang mga estudyante, nasaan ang mga masyayikh. Sabi, meron daw event sa bahay ni Fulan ganito. So, tinuro sa kanya, dito yung bahay, pumunta ka doon. At the same time, yung nagpa-umpisa ng event na yun, yung may-ari ng event na yun, sabi, tinanong niya, sinabi niya sa mga ulama na nandoon, kasi malapit na daw ang Salatul Zuhr at that time. Sinabi niya na kung sino man ang makapagbigay ng may pinakamaraming o makapagbanggit na may pinakamaraming sunnah, siya ang mustahak, ibig sabihin ang may karapatan, tamam, na mamuno ng salah, kasi marami siyang alam pagdating sa mga sunnah. So sabi, bawat isa sa mga tawag dito sa mga ulama, tamam, na nandoon ay nagbanggit ng kanya-kanyang bilang ng salah, ay ng sunnah na salah. So sunnah sa loob ng salah at labas ng salah and so on. Okay, so may mga umabot ng 100, 150, 175 hanggang 200. Okay, at yung mismong building kung saan sila ginanap yung event, sabi ay meron daw siyang tatlong palapag. Okay, yung pinaka nasa first floor ay yung mga awam, yung mga normal people, okay, na pumunta sa event na yon. At yung nasa ikalawang palapag ay yung mga estudyante. At yung nandoon sa ikatlong palapag ay ang mga ulama kasama ng Grand Mufti ng Azhar at that time. Okay, so sabi, tinanong niya yung mga nasa mga ulama kung meron pa ba silang alam. And so, nakaabot sila hanggang 200. Then, tinanong ng mufti, baka meron sa mga estudyante na masipag, mujtahid, memorize yung mga bilang ng sunnah sa sala. Maaari niyang mabanggit ng mga sunnah sa sala. So, tanong sila sa mga estudyante kung sino sa kanila ang nakakaalam, pwede makapagbigay pa ng dagdag pa doon sa mga nabanggit and so on. Nagdadagdagan hanggang 200. Okay, and so on. Then, sabi, ang natira na lang, ya Sheikh, ay yung nasa baba, yung ng awam. At that moment, yung Hadrami na yun, na alim, na faqih, nanggaling ng Hadramaut, umaten siya doon, pero dinala siya o tinuro siya doon sa level ng mga awam. Kasi nga, ang kanya daw suot ay
Yani pang-awam, hindi kasuotan ng mga ulama, hindi pang kasuotan ng mga fuqaha. Sa Hadramaut, sa sobrang adab, sa sobrang tawadu ng mga ulama doon, hindi mo mapapansin na yung isang tao faqih. O hindi mo mapapansin na isang tao yan yung mufti, kasama mo sa masjid magsusala, pero ang kasuotan niya ay pang normal na tao. Tamam, tawag nga nila doon darwish. Ano yung darwish? Ni baduy, magsuot. Pero yung tao, alim. Yung nakapag-aral sa Hadramaut, masasabi nila yan totoo. Tamam? Dahil may mga tao talaga doon na talagang ganun magdamit. Okay? Hindi sila yung fashionist na magagandang magdamit, maayos magdamit, napaka-eleganteng magdamit. Ang mga ulama ng Hadramaut, napaka-simple. Okay? Napaka-simple. Okay? So, ala kulli hal. Ngayon sabi, dahil nga siya, baduy manamit, darwish. Tawag nga nila doon na Arabic darwish. So, tinuro siya sa level ng mga awam. So, sabi, sino sa inyo ang pwede pang makapagdagdag, nakapagbanggit na daw ng 300 na sunnah na nabanggit na. So, sabi ng mufti, baka meron sa kanila sa awam, di natin alam. Tamam? Meron isa sa kanila na napadpad dyan ng ligaw. Okay? So, sabi, yung sheikh na yun na Hadrami, hindi ko matandaan ngayon yung pangalan ng Hadrami na yun. Tamam? Na imam. Okay? Sabi, ang ginawa niya, yung tinanong sila kung sino sa kanila ang pwede pang makapagdagdag ng mga sunnah. Binanggit yung mga nabanggit na sunnah, 300 lahat. Tapos, sino pa sa inyo ang meron pang kayang dagdagan pa yung 300 na sunnah na yan? Nagtaas siya ng kamay. Sabi niya, ako. Tinagdagan niya yan ng 200. Ilan na? 300 plus 200, 500 na sunnah. So, 500 na sunnah. Kulat ang mga ulama ba? Masyaallah. Itong taon to, alam niyo yung mga sunnah. Yani, madali sabi, alim to. Sino ba bang hindi makakaalam nun kung hindi maliban na lang sa mga ulama? Hanggang napag-alam nila na yung taong yun ay galing pala ng Hadramaut. At ang Hadramaut ay strictly Shafi'i madhab. Ang Hadramaut, overall ang Yemen, ay isang Shafi'i na bansa. Wala kulli hal. At ang Hadramaut, yani fanatic kay Imam Ibn Hajar al-Haytami. Pagdating sa malalim na pag-aaral ng Shafi'i madhab, mapag-aaralan natin lagi. Ayon kay Imam Ibn Hajar, ayon kay Imam Ar-Ramli. Laging ganun. Ayon kay Imam Ibn Hajar, ayon kay Imam Ar-Ramli. At yung dalawang sheikh na yan, tamam, ay dalawang, kumbaga magkapanahunan. Nagkaabutan yung dalawang yan. Imam Ibn Hajar at saka Imam Ar-Ramli. Imam Ibn Hajar, siya ay mufti ng Haramain, ng Makkah, bagkus kung tutuusin ng Hijaz, overall. Tamam, ng Hijaz. At isa siyang mutamakkin na sheikh. Isa siyang mutamakkin, isang magaling na sheikh, batikan na mufti. Yan si Imam Ibn Hajar al-Haytami. Hanggang sinabi pa, Imam Ibn Hajar al-Haytami, saan mang bansa siya mapunta, saan mang lugar siyang mapunta, isa siyang may tuturing na mapagkakatiwalaang mufti. Mutqin, magaling, well-experienced na mufti. Yan, Imam Ibn Hajar al-Haytami. Imam Ar-Ramli, kasabayan niya, sabi, kung tutusin, kaklase niya nga to kasi nag-aaral silang pareha sa tatay ni Imam Ar-Ramli, Imam Shihabuddin Ar-Ramli. So, sabi, itong si Imam Ar-Ramli ay isang alim, mutqin, ganun din kay Imam Ibn Hajar. Bagkus sila nga ang tinuturing na sheikh ng madhab. Tamam. Pag sinabing sheikhul madhab, isa rin sa tinutukoy ng sheikhul madhab ay Imam Ibn Hajar at Imam Ar-Ramli. Imam Ar-Ramli, nakatira siya nanggaling sa Egypt at tumira sa Egypt at doon nanatili sa Egypt at doon ang kanyang fatwa. Kadalasan ng mga Shafi'iyya, tamam, ang sinusundan nilang madhab o sinusundan nilang fatwa pagdating sa Shafi'iyya ay ang fatwa ni Imam Ibn Hajar. Kung yan, strict. Kung gusto mo na stricto, ihtiyatan, ibig sabihin yung palaging kumukuha ng ihtiyat, laging naninigurado pagdating sa fatwa. Yan, Imam Ibn Hajar. Napaka-stricto pagdating sa fatwa. Imam Ar-Ramli, ganoon din naman, strict din naman si Imam Ar-Ramli. Yung nga lang, mas marami siyang mga fatwa na mas magagaan para sa mga tao. Dahil ang pinaka-basis ng kanya mismong fatwa ay kung ano yung ikakabuti ng mga tao, yung ikakagaan. Tamam? Yung hindi magiging magaan. At the same time, nasa pamantayan ng Sharia. Okay? Yan si Imam Ar-Ramli. Madaling sabi, ang kanyang fatwa, kung ikukumpara mo, silang dalawa na sheikh, imam at mujtahid pagdating sa madhab Shafi'iyya, parehas silang imam. Imam Ibn Hajar, strict pagdating sa fatwa. Stricto. Okay? Diretso. Si Imam Ar-Ramli, magaan.
hindi lahat ng fatwa ni Imam Ibn Hajar mabigat, strict. May mga fatwa siya na mas magaan kaysa kay Imam Ar-Ramli, pero bilang. Hindi katulad si Imam Ar-Ramli, mas marami siyang fatwa na mas magaan kumpara kay Imam Ibn Hajar. Na mas mapapansin natin yan sa mas malalaking kitab. Sabi ni Imam Ibn Hajar ganito, sabi naman ni Imam Ar-Ramli ganito. Which is pag kukumparahin mo, mas magaan si Imam Ar-Ramli kaysa kay Imam Ibn Hajar. Wala ko lihan, parehas silang nasa dawabit ng Shafi'iyah. Ibig sabihin ay nasa pamantayan ng usul ng Shafi'iyah. Yung dalawang yan, Imam Ibn Hajar at Imam Ar-Ramli. At ang Hadramaut, gana sinabi natin, yan ay lugar na fanatic kay Imam Ibn Hajar. Pag sinabi natin yan, fanatic yan, madaling sabi, talagang, pag sinabi Ibn Hajar, yun ang fatwa na susundan nila. Khalas, yun ang susundan nilang fatwa. May mga binabanggit ng ilan sa mga ulama dahilan bakit mas gusto nila ang fatwa o mas pinapanigan nila ang fatwa ni Imam Ibn Hajar kaysa kay Imam Ar-Ramli. Una sa lahat, ihtiyat. Kasi si Imam Ibn Hajar palagi, kung ano yung pinakamalakas na dalil yun. Okay? Although, si Imam Ar-Ramli, ganun din naman. Okay? Kaso nga lang, meron kasing pamantayan yung pagdating sa usul ng Sharia. No, it doesn't mean na yun ang pinakamalakas na dalil, yun agad ang dalil. Yun agad ang hukom. Dahil yung pinakamalakas na hukom. Hindi ganun. Okay? Kaya sinabi ni Imam Shafi'i rahimahullah tabaraka wa ta'ala, in sahha al-hadithu fahuwa madhhabi. Tamam? Nangangahulugan din yun, hindi lamang sa pagdating sa sanad ng hadith, pagdating sa matan ng hadith. Bagkos, sahha al-matan wal isnad, tamam? Sahih ang matan, sahih ang isnad, tamam, ng hadith. At the same time, sahihul istinbat. Dahil hindi naman lahat ng sahih pang hukom. Hindi naman lahat ng hadith na sahih ay pang fiqh. O mutaallik pagdating sa mga bata, sa mga ahkam. Okay, ala kulli hal. So, sabi, yan ang nagbigay daw siya ng 500 na mga sunna, bilang ng sunna. Ta'ajjabu bihil ulama. Nagulat sa kanya, na-amaze sa kanya mga ulama kasi nagbinggit siya ng 500 na mga sunna ng salah. Tama? Na hindi nagawa ng mga nasa itaas. So, ala kulli hal, siya ang pinahintay na mamuno ng salah. Subhanallah. So, ala kulli hal. Sabi niya dito ng inang musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, wa yanbaghi ay ya'tiya bis sunani jami'iha. Nararapat na gawin niya ang lahat ng mga sunnah, wa hiya kathiratun jiddan. At ito ay napakarami. Gaya nga na sinabi natin, may mga tao, may mga ulama na binilang ito, humabot ito ng 150, 100 to 150, 175, 200, may iba 300. Tapos etong Hadrami na to na alim, tamam, na faqih, umabot siya ng 500 na sunnah pagdating sa loob ng salah. Tamam? Kasi yung pagbabanggit halimbawa ng Subhana Rabbil Azim ng pangalawa, sunnah. Pangatlo, sunnah. Tamam? At yung mismong takbirul intiqal ng jahran, yan ay sunnah. Tamam? At so on, napakaraming mga sunnah pagdating sa loob at labas ng salah. So ala kulli hal. So sabi niya dito, وَيَنْبَغِي الْإِعْتِنَاءُ, sinundan niya yan ng musannif rahimahullah, وَيَنْبَغِي الْإِعْتِنَاءُ بِالْإِخْلَاصِ. Sabi, nararapat na pangalagaan niya ang ikhlas. Akid, syempre naman, isa sa mga sunna ng salah, bagkos yung iba pang madhab, tamam, ginagawa nilang wajib ang pagkakaroon ng ikhlas. Sa Shafi'iyya, ang pagkakaroon ng ikhlas, kabilang sa mga sunna ng salah. Dahil yun yung ruh ng salah, yun yung kaluluwa ng salah, yun yung spirit ng salah. Ano yun? Ang pagkakaroon mo ng ikhlas. Yung pagkakaroon mo ng ano nga ba ang ikhlas? Al-amal lillah. Kabaliktaran ng ikhlas, ar-riya. Al-amal li ajlin nas, o al-amal li ghairillah. Ibig sabihin yan, pag sinabi mong ikhlas, tabaan ng ikhlas, pinaliwanag siya ng ating mga ulama ng napakaraming mga paliwanag. Si Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala sa kanyang kitab At-Tibyan. Ganoon din si Imam Al-Ghazali rahimahullah sa kanyang kitab Al-Ihya Ulumuddin. Tamam? Al-Ihya Ulumuddin, afwan. Pinaliwanag nila ang kapaliwanagan ng ikhlas o ta'rif ng ikhlas, definition ng ikhlas base sa iba't ibang mga definition ng iba't ibang mga ulama. May mga ulama na dinefine nila o pinaliwanag nila, binigyan nila ng definition, pakahulugan ang ikhlas bilang taswiyatu alaniyatu wa sururihi wa sariratihi. Ibig sabihin yan, ang pagiging pantay ng kanyang panlabas at kanyang panloob, yun ang ikhlas. Yun ang ikhlas. Sabi pa na iba pang mga ulama, al-ikhlasu an ta'mala lillah. An ta'mal
lillah. Wala tatrukul amal li ajli nas fa inna hadha riya. Sabi pa ng iba pang mga ulama, ang ikhlas, ito ay gagawa ka ng isang mabuting gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ka mag-iiwan ng isang gawain. Kumbaga, hindi mo na ako magsala. Ang sala, mabuting gawain. Khair na gawain, mabuti. Ngayon, hindi ka mag-iiwan ng isang mabuting gawain para sa mga tao. Kumbaga, dito kasi si fulan, mamaya na ako maganto. Sabi ng mga ulama, yan daw ay may tuturig na riya. Subhanallah. So, sabi dito, pinaliwanag ng Musannif rahimahullah, base sa kanyang translation, sa kanya, kumbaga, para sa kanya ito napili niyang translation. Ano yun? Al-ikhlasu huwa al-amal lillahi wahdah. Ang ikhlas, ito ay ang gawin ng isang gawain para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang salah na walang ikhlas, tabaan, ang hukom niya sa sharia, sahih, tanggap, basta magawa niya kung ano man yung mga gawain sa sala. Halimbawa niyan, yung mga arkan ng sala magawa niya, yung mga syurut ng sala nagawa niya. Pero kung ang tanungan ay kung may reward ka ba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung tanggap ba yun ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang hindi. Kasi walang ikhlas. At ang pagkakaroon ng ikhlas, yan ay isa sa mga gawain na isa sa mga syurut, isa sa mga kondisyon ng pagtanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang ibada. Ano yun? Ang gawin mo ang ibadat na yun, ang gawin mo ang pagsamba na yun kay Allah subhanahu wa ta'ala for the sake of Allah. Para kay Allah subhanahu wa ta'ala, nothing else. Hindi para sa kung ano man. Okay? Yun nga lang, kung ang tinatanong dito ay kung uulitin niya ba ang salah, yani min haythu mukhatabatu syari'a lahu, yani min haythu tawjib syari'a li fi'l al-ibada muta'ayyan, yani muayyan bis salah, yani ibig sabihin niyan ay kung ang tinutukoy ay kung uulitin niya ba ang salah ayon sa kung anong inobliga ng sharia. Like for example, halimbawa niya ng salah, inobliga sa atin ng sharia ang pagsasagawa ng salah. Tabaan ng sharia, batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala ini zahir, panlabas. Yani la batin, hindi siya pagrating sa panloob. Okay, kung gusto mo ng reward kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat may ikhlas. Pero kung ano lang yung panlabas, tabaan hindi lang naman ganun lang din natatapos ang Islam. Tamam? Ang Islam, tamam, meron tayong tinatawag na arkanul Islam at arkanul iman at syempre naman ang ruknul ihsan. Ang rukun al-ihsan. At hindi ang arkanul Islam mutaalliq bil amal at taklifi. Ibig sabihin niyan ay mutaalliq o konektado siya pagdating sa amal ng pag-uubliga. Like for example, ng salah, fasting, hajj, and so on. Okay? Samantala yung arkanul iman, arkanul i'tiqad. I'tiqad, ibig sabihin niyan pagdating sa pananampalataya. Okay? At ang ihsan ay pagdating naman sa ruh ng tao. At hindi lamang natatapos yan. Pag meron kang amal, meron kang i'tiqad, alam mo, kilala mo si Allah subhanahu wa ta'ala, naniwala ka nagsusala ka, wala kang ikhlas, tapos na doon ang pagiging Muslim. Yun na, Muslim ka na. Hindi doon ang pagiging Muslim. Okay? Kundi ang sinasabi natin dito, na ang sala ng isang tao na walang ikhlas, tamam? Kung ang tinutukoy dito ay kung ano yung nasa batas ng Sharia, which is pagkakaroon ng syurut, pagkakaroon ng arkan, yani an tuaddi asy-syuruta wal arkana, kung ang na magawa mo na may katuparan mo ang syurut at ang arkan, anong hukom ng sala na walang ikhlas? Sahih. Yun ang Sharia. Pero kung ang usapan natin dito kay Allah subhanahu wa ta'ala, tanggap niya ba yung sala na yun? Diba? Tabaan la. Kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang shart niya ng lahat ng amal, kasabay ng pagiging tama ng amal na yun. Ay nagawa mo yung syurut, nagawa mo yung rukun, dapat may kasamang ikhlas. Okay? Inshallah, sana naintindihan natin yan. Okay, ala kulli hal. Wayan baki al-hudur. Sabi ng musannif rahimahullah, nararapat na magkaroon ng hudur. Ano nga ba yung hudur? Ang hudur, ibig sabihin yan ay yung pag-attain ng iyong sarili. Madaling sabi, hindi ka lutang. Yan ang hudur. Kabaliktaran ng pagiging lutang. Lutang, wala ka sa sarili mo. Okay? Yung hudur, andun ka. Ramdam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo kung ano yung ginagawa mo. Alam mo kung ano yung sinasabi mo. Okay? Nagbabasa ako ng Surat Al-Fatiha. Mamaya, binabasa na yung Surat Al-Fatiha na nakaruko, o nakasujud, o di kaya nakajulus, nakaupo. So yun, wala yung hudur. Tamam? Wala siyang hudur. At ang pagkakaroon ng hudur ay kabilang din sa mga sunnah ng salah. Yani nararamdaman mo ang salah. Sabi si Imam Al-Mihbar, isa sa mga pinakamalaking ulama sa Hadramaut. Tamam, Imam Al-Mihbar. Sabi, nung pumasok siya ng Masjid Al-Jami', nakakita siya ng isang awam na nagsasagawa ng salah. Nga lang,
habang tinitignan niya sa malayo yung awam na yun, tamam, nagkakamot siya ng kanyang balbas at saka ng kanyang leeg palagi. Kumbaga sa loob ng sala, ang dami niyang kamot. Ang dami niyang kamot sa leeg, ang dami niyang kamot sa kanyang balbas, and so on. Madaling sabi, ang dami niyang movement. Although yung kanyang movement, hindi man siya mutawali. Ibig sabihin hindi siya tuloy-tuloy. Which is mapag-aralan natin dito mamaya, yung mubtilatus sala. Sabi niya, nang natapos yung mismong sala, ya fulan, paano tatanggapin ni Allah ang regalo mo sa kanya, ang handog mo sa kanya? Tamam. Sabi ng taong yon, Allah Karim ya Imam. Allah Karim ya Imam. Sabi niya, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Karim, generous, mapagbigay, yani maawain, tinatanggap niya kung ano man ang ibigay mo sa kanya. Naiyak yung imam nung na-realize niya yung gustong sabihin ng mismong awam. Kumbaga, yung awam, ganun na sinabi. Pero kung ano yung realization nun, kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mas mabigat. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinatanggap niya kahit na gaano kaliit na khair na nagawa ng tao. Kahit napakaliit na khair, tanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung taong yun, halimbawa, na nasagawa niya ang sala ng may hudu, ng may shurut, mayroong arkan, at the same time, yani para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Although mayroong konting mga, yani tulad halimbawa ng ginawa ng lalaking yun, halimbawa, na may mga galaw sa sala tulad ng pagkakamot, madalas na pagkamot, okay? Kung hindi man tuloy-tuloy, ay madalas na pagkamot ng kanya mismong balbas, ang kanyang leeg, yani maraming galaw, okay? Ngayon, yung sala na yon para yung regalo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung reregaluhan mo halimbawa ang isang hari, hindi mo siya reregaluhan ng pangkaraniwang regalo. Hindi mo siya bibigyan ng pangkaraniwang regalo. Hindi mo siya bibigyan ng mumurahing regalo. Bibigyan mo siya ng mamahaling regalo. Maganda, presentable, presentable na regalo. Yan ang regalo sa isang malik, sa isang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malikul Malik. So Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hari ng lahat ng mga hari. Okay, so sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahak, karapatan niya na makatanggap siya ng magandang regalo. At ang salah, tama, which is ang ibada na obligasyon natin bawat tao, yan para pang kung ihahambing natin halimbawa sa isang regalo, yan siya ay isang regalo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, handog kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, ano sa tingin mo, paano mo ibibigay yung regalo na yun, yung handog na yun, yung salah, which is salah kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yan, sa pinaka-presentableng paraan, sa pinakamagandang paraan. Ngayon, nung sinabi na yun ng tao na yun, Allahu Karim ya Imam. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Karim. Kahit na gano'ng kapangit ang regalo ng tao, tanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganyan ang sifat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Karim. Subhanahu wa Ta'ala. Yun nga lang, ang tao abusado. Ang tao abusado. A'udhu billah min dhalik. Ang musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, pinaliwanag niya o dinefine niya ang hudur sa pagsabi niya ay ya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Sabi niya, ang hudur, ito ay ang malaman niya kung ano ang sinasabi niya at ano ang ginagawa niya. Ano na yung sinasabi mo sa sala, ano na yung ginagawa mo. Nasang rukun ka na, nasang bahagi ka na ng sala. Okay? Wal khushu', tatlo yan. So, ikhlas, hudur, at khushu'. Ang ikhlas, gawin mo yung bagay na yun para kay Allah. So, mag-umpisa mula sa umpisa pa lang ng sala. Bagkus mula pa lang sa umpisa mo ng wudu. Sa kagustuhan mong magwudu para magsala, doon pa lang mag-umpisa. Doon pa lang dapat may ikhlas na. Next, ang hudur. Ang hudur, nag-umpisa mula sa pagbanggit mo ng takbiratul ihram. Allahu Akbar. Magtutuloy-tuloy yan hanggang matapos mo ang sala. Which is, ang malaman mo kung ano yung sasabihin mo at ano yung gagawin mo. Ano naman yung khushu'? Ang khushu', sabi niya dito, sukunul a'ba wa hudurul qalb wa tadabburul qira'ah wa tafahumuha. So ang khushu' tamam, mas aam min al-hudur. Tamam. Sabi niya, o mas special, tamam, kaysa sa hudur. Ano ibig sabihin niya? Ibig sabihin ang khushu' mas mabigat siya kaysa sa hudur. Ang hudur, alam mo yung sinasabi mo. Ano ba? Surat al-Fatiha, dua, tasbih. Ano ba sinasabi mo na? Okay? Ngayon, ang khushu', tamam, bukod dun sa pag-alam mo ng sinasabi mo, surat al-Fatiha na sinasabi ko. At the same time, subukan mo na intindihin kung ano yung sinasabi mo. Ano ibig sabihin ng Bismillahirrahmanirrahim? Ano ibig sabihin ng Alhamdulillahi Rabbil Alamin?
Ano ibig sabihin ng Maliki Yawmiddin, and so on. Tasbih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ano ibig sabihin nun pag sinabi mo yan? Ano ibig sabihin pag sinabi mo halimbawa, Rabbana lakal hamdu, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, hanggang sa dulo ng dua, hanggang sa dulo ng sana. Anong ibig sabihin pag sinabi mo, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Ano ibig sabihin ng mga yun? Yung maintindihan mo yung mga sinasabi mo sa loob ng salat, yun ay khusyu'. Ang hudur, alam mo yung sinasabi mo. Surat al-Fatiha na binabasa ko. Ang khusyu', mas malalim doon, which is maintindihan mo yung binabasa mo. Mas malalim yun kasi sa alam mo lang. Alam ko, Surat al-Fatiha na ako. Pero yung ano yung meaning ng Surat al-Fatiha, that's the khusyu'. That's the part of khusyu'. Yan ay parte ng khusyu'. Kaya sabi dito, al-khusyu' huwa sukunul a'dha. Ang khusyu', pinaliwanag siya ng musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala bilang ito ay pagtigil ng a'dha, sukunul a'dha. Mamana sukunul a'dha, pagtigil ng jawarih, ng parte ng katawan, body parts ng katawan. Ito na yung tinutukoy natin o binanggit natin sa nakaraan nating dars bilang tuma'nina, pagkakaroon ng tuma'nina. Wa hudurul qalb, at pagdalo ng puso. Ibig sabihin ang puso ng tao ay hadir. Sabi yan, naroon. Wa tadabburul qiraati wa tafahumuha, at pagtatabbur ng qiraah, yan pag-intindi, pag-feel, tadabbur, pag-feel ng qiraah, yung ma-feel mo yung binabasa mo. Pag ma-feel mo yung binabasa mo at maintindihan mo yung binabasa mo, dito ka maiiyak sa sala. Dito mo maramdaman yung essence ng sala. Dito mo maramdaman yung kagandahan ng sala. Alhamdulillah, ang ganda ng sala. Diba? Kailan mo pa naramdaman yung ganyan? Alhamdulillah, napakaganda ng sala. Pagtanungin natin halimbawa yung bawat isa sa atin halimbawa, kailan pa ako nakapagsala ng ganun? Bakit? Dahil walang khusyu'. Walang tadabbur al-qira'a, walang pag-feel ng qira'a, walang tafahum ng qira'a, walang pag-alam ng binabasa, pag-intindi ng binabasa sa sala. Kaya tuloy, pag magsala ka tuloy, kung matapos ka ng sala, tapos na. Ganun. Diba? Pero kapag may tadabbur al-qira'a wa tafahumuha, mas malalim yung meaning nun. Mas maramdaman mo yung essence ng sala. Na alhamdulillah, nakapagsala ako. Alhamdulillah, ya Allah. Lakathana. Sa'yo ang lahat ng papuri. Ginawa mo ako Muslim, binayaan mo ako na makapagsala o makapagsagawa ng sala. Napakaganda ng sala. Pupuriin mo pa yung sala. I-enjoyin mo yung sala. Bakit? Dahil may tadabbur qira'a at saka tafahum sa binabasa. So, ala kulli hal, فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ الْحُضُورِ. Sabi dito, dahil tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala ayon sa sukat ng kanyang hudur. Ibig sabihin niyan ay pagdalo. Then, pinanggit ng musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala ang dead o acts ng salitang ikhlas, which is riya. Ang kabaliktaran ng riya. Kaya sabi dito ng musannif rahimahullah, wa yahrumu ar-riya'u fi salati wa ghayriha wa huwa al-amal li ajli an-nas. Sabi dito, at pinagbabawal ang riya sa salah at iba pa. Siyempre naman, ang riya hindi lang sa loob ng salah, kundi sa lahat ng bagay. Bibigay ka ng bagay na to, bibigay ka ng sadaqah, tutulong ka sa ganito para lamang masabi na magaling ka, matalino ka, maganito, matuturo ka para masabing magaling ka, and so on. Memorize ka ng Quran para masabing hafidhul Quran, and so on. Walayyazu billah. Kabilang sa may pinakamatinding kaparusahan pagdating ng kabilang buhay ay yung tinatawag na murai. Ano yung murai? Pakitang tao. Sila yung mga uri ng gawain na nakagawa sila napakaraming magagandang gawain, napakabuting gawain dito sa mundo, dito sa mundong ibabaw, dito sa dunya. Yun nga lang, ang intention nila hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi para sa iba. Ginawa nila yun para para masabing ganito, and so on. Nabanggit pagdating sa mismong hadith na sahih sa Sahih al-Bukhari, kung saan na tatlong uri ng tao na hindi titignan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tatlong uri ng tao na maunang ipapasok sa Jahannam, sa kaparusahan. Kumbaga silang maunang paparusahan bago ang mga musyrikin, bago pa ang mga sumasamba sa mga rebulto. A'udzubillah. Sino sila? Tatlong silang uri ng tao. Al-mujahid wa al-qari', tamam?
wal mutasaddiq. Al-mutasaddiq wal qari. Yung mujahid fi sabilillah, tatanungin siya, anong ginawa mo sa dunya? Sabihin niya, ya Allah, nagpakamatay ako, nagbuwis ako ng buhay para sa iyong landas. Sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabta, nagsinungaling ka. Napakasakit nun. Sabihan ka ng direkta ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagsinungaling ka. Kumbaga, ginawa ka na niyang sinungaling. A'udhu billah. Yun palang kaparusahan na yun. Heartbreaking na yun daling sabi. Yung kaisa-isang aasahan mo, hindi ganun ang gawain. Hindi ganun. Kumbaga, ibablock ka kaagad. Hindi ganun. Kaya naman, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin sa taong yun, na gumawa ng gawain na yun, which is jihad. Jihad, kabila sa mga malaking gawain sa Islam. Nagipag-jihad ako, ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah. Para sa'yo, namatay ako sa landas mo. Sabihin Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabta, nagsinungaling ka. Heartbreaking yun, sakit na yun. Doon pa lang, yun, parusa na yun. Sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama, tamam, jahadta likay yuqala laka annaka syuja' wa qad qila lak. Sabi ni Allah, sabihin sa kanya Allah subhanahu wa ta'ala, nakipaglaban ka sa landas ni Allah, sa aking landas, para lamang masabi na ikaw ay matapang. Nasabi nga ng tao, napakatapang ni fulan. So, gagawa ka ng gawain at pinuri ka ng tao na hindi naman talaga para sa iyo yun. A'udhu billah, pwede kang mapasok saan o mahulog sa riya. Wal iyadhu billah, mabigat yun. Sabi pa, yung katlong, kaya sasabihin, utos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga zabaniya na itapon sa Jahannam. Ikalawang tao ay yung mutasaddiq. Anong ginawa mo? Sabihin ng tao, yun, ya Allah, pinuhos ko ang aking pera para sa iyo. Sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, kadhabta, nagsinungaling ka. Ginawa mo yun para lamang masabi na ikaw ay mapagbigay. At nasabi nga ng tao yun. Napakabait ni fulan kasi nagbigay ng ganito, nagbigay ng ganyan. Pero at the same time, yung pala talaga ang niyat niya para masabing ganun, mapuri na ganun, mapagbigay ka, mabait ka. So, aliyadhu billah, sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga zabaniya, kunin niyo siya at itapon niyo sa Jahannam. Tatapon nila. Mauna pa yun sa mushrik, ha? Bigat yun, mushrik. Pero ito, mabigat din to Tamang riya. A'udzubillah. Muslimin sila. Muslim sila, naniniwala sila kay Allah. Kaso nga lang yung amal nila, mukhalif. Ibig sabihin salungat ng kanilang paniniwala. Okay? Paniniwala nila, Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisang Diyos. At the same time, pag naniwala ka na sa Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisang Diyos, dapat din ang gawain mo para din sa Kanya. Hindi para sa kung kanino. Kasi siya nga ang mustahak li jamil ibadat. Tama? Siya ang may karapatan sa lahat ng uri ng ibadah. Tamam, ng pagsamba. Okay? Ng khair. Sasabihin, at pangatlo, ay yung qari'ul Quran. Sabi pa sa ibang riwaya, yung alim. Sasabihin, anong nagawa mo sa dunya? Sabihin niya, ya Allah, nag-memorize ako ng Quran. Tamam. Sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa iyo. Sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabta, nagsinungaling ka. Nag-memorize ka ng Quran para masabi na ikaw ay hafiz. Na ikaw ay, sabi pa nga nila, hafiz. Hafiz. Para masabi nila na ikaw ay hafiz al-Quran. At sinabi nga sa iyo yun. Ibig sabihin, pinuri ka ng tao. At ikaw naman, tuwang-tuwa ka naman kapag binabanggit sa iyo ng tao, hafiz Quran, hafiz yan, na ito, ganito. Tuwang-tuwa naman yung tao. Wal'iyadhu billah, at the same time, na-fall siya saan? Sa patibong ni Shaitan. Na mahulog siya sa ganong sitwasyon. Ano yun? Ang sabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabta, sinungaling ka. Ginawa mo yan, nag-memorize ka, para lamang masabi na hafiz ka. At nasabi naman sa iyo ng mga tao. Wal'iyadhu billah. Sa dulo pa ng hadith na yan, sa bawat dulo ng tatlo, kunin mo ang reward mo sa kanila. Wala ka naman makukuhang reward dahil magbibigay lamang ng reward sa kayumul qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala wala na iba. Kaya naman uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga zabani na itapon sa Jahannam at gagawin nga nila. Itatapon sa Jahannam. Ganon din ang mangyayari sa tatlong uri ng tao at iba't iba pang mga tao na na may malaking gawain pero ginawa nila hindi para kay Allah o hindi para saan? Para sa papuri ng tao sa kanila. Wal'iyadhu billah. So, kaya sabi dito, wa yahrum ar-riya. Dahil haram batan. Ang riya haram. Tamam.
Azunnu napaliwanag ko na 'yan sa iba kong mga video, kung saan may tuturing bang riya ang sabihin ng isang bata, halimbawa, isang estudyante, "Mag-aaral ako ng mabuti para sa aking mga magulang, para matuwa sa akin ang aking mga magulang." Pinaliwanag ko na 'yan sa isang video natin, na-recorded, na-post ko na rin 'yan. So, balikan natin, may matuturing bang haram sa isang bata, sa isang estudyante, sabihin niya, "Mag-memorize ako ng Quran," siyempre para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at the same time siyempre. Ngayon, mag-memorize ako ng Quran, mag-aaral ako ng mabuti para matuwa sa akin ang aking mga magulang, o para ma-compensate ko ang pagsisikap ng aking mga magulang. Matuturing ba siyang riya? Ang sagot, la, hindi siya matuturing na riya. Bidalil, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo nagsabi, tamam? Tinuruan tayo ng dua ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, tamam? Rabbi habli min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. O Allah, tinuro sa atin 'to ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sabi, o Allah, biyayaan sa Suratul Furqan tabaan, biyayaan mo ako, o biyayaan mo kami mula sa aming mga asawa at mula sa aming mga anak ng qurrata a'yun. Ibig sabihin, ikakasiya ng aming mga mata. Kumbaga, yung ikaka-feel mo ng comfort, ikakatuwa mo, yung ikakagana mo. Tama? Yung mafe-feel mo na, alhamdulillah, nagkaroon ako ng ganitong biyaya. Alhamdulillah, nagkaroon ako ng ganito. Yun ay isang dua ng isang magulang. Bagkus ng isang tatay, ng isang overall magulang. Tama? Ya Allah, biyayaan mo kami mula sa aming mga asawa at mula sa aming mga anak ng apple of the eye namin. So, yung paghiling mo na yun ay dalil, tamam, na kapag ang isang bata, halimbawa, gagawin ko to para matuwa sa akin ang magulang ko, yun na yun, qurrata yun, ay para maging apple of the eye ako ng aking magulang. So, riya ba siya? La. Dahil tayo din at the same time, inutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mahalin ang ating mga magulang basta nasa tama. Yan yung madaling sabi, sumunod sa ating mga magulang, tama? Basta ang pagsunod na yun hindi saan sa maasiya, hindi sa haram. At the same time, ang pagsunod na yun hindi saan sa shirk. Halimbawa yan, utusan ka ng iyong magulang, umalis ka sa Islam. Adala ya juz, hindi pwede. O di kaya halimbawa yung anak, yung tatay, halimbawa, sabi niya sa kanyang anak, "Anak, uminom ka ng alak." Ito haram, hindi pwede. Hindi ka pwedeng sumunod sa ganung bagay. "Anak, bumili ka ng ribulto, o mag-ukit ka ng ribulto." Hada haram, la yajuz, hindi ka pwedeng sumunod sa ganun. So, kung hindi sa mga ganung bagay yung pag-utos, yung utos ng magulang, anong hukom ng pagsunod sa utos ng magulang? Wajib sa anak na sumunod. But at the same time, tamam, wajib sa kanya na pasiyahin niya yung magulang niya. So, yung magniyat ka na, halimbawa, mag-aaral ako ng mabuti para matuwa sa akin ang aking mga magulang, riya ba yun? La, laysat riya. Tamam? Laysat riya. Ang riya, mag-aaral ako ng mabuti para matuwa sa akin sila ganito, sila. Ano pakialam nila sa'yo? Yani, hindi ka naman nila magulang. Hindi ka naman nila anak. Di ba? So, ibang tao sila eh. Ajlin nas. Tamam? Wala silang connection sa'yo. So, ala ko lihan. So, riya, siyempre, gagawin mo ang isang bagay, o magniniyat ka ng isang bagay, hindi para kay Allah, kundi para sa ibang tao. Labas doon, gaya na sinabi ko, yung mas'ala pagdating sa bata, sa isang estudyante, sa atin, as tayo, kahit tayo mga magulang na, kahit tayo na matatanda na, halimbawa, magniniyat tayo, halimbawa, gagawin ko itong bagay na to para para sa ganito. Anong hukom nun? Yani, kumbaga, para matuwa sa akin ang aking mga magulang. Yung ba riya? Hindi sa riya. Okay? So, inshallah na paintindihan na natin yan. So, sabi dito, al-amal li'ajlin nas. Ang riya ay gawin mo ang isang bagay para sa mga tao, hindi para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, diyan natin tapusin ang ating dars. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam.